Welcome to Class Beans TV. So ang gagawin natin ngayon ay doghouse na ang gamit ay mga paleta na nabibili sa Maynila. So iipon ko ngayon ng mga paleta na gagamitin ko sa paggawa ng doghouse. Yan, parang mga 20 piraso yan halos, tapos yung pamposte na makapal. So ito pamposte yan. So gagawin ko dyan 1 by 1.5. Kakat ko yan sa 1 by 1.5 para matibay ang poste sa frame. So gamit ko ang aking table saw para sa pagkakat ng mga paleta. Ngayon kung wala kang table saw, pwedeng gamitin ng circular saw. Ngayon kung walang circular saw, pwedeng gamitin ng typical na lagari. So kaya namang gawin sa lagari. Medyo matagal nga lang pero magagawa. So mas convenient ako sa table saw kasi mapapabilis ang ating paggawa. So yan, marami tayong kakat, halos 20 paleta yan. Ano natin mga siding. Gamit ko na rin ang cross cut para pagputol-putulin siya sa mga tamang sukat, lalo na sa mga wallings. So gamit ko dyan yung aking ginawang DIY lang yan. So ipapakita ko rin dyan ang mga susunod kong video kung paano gumawa ng mga sliding LED DIY sa kanyang mga push block. So far, ito kinakat ko itong mga paleta. Yan, yun yung sa pangharapan, yung maliliit na cut na yan. Sa harap yan ilalagay eh. Pagtapos ng mga pagputol-putol, kikinisin na natin itong mga paleta. Gamit ko rito grinding disc na may grit na 80 para mas makapal ang kapit at pagkinis. So ginamitan ko rin siya ng bench vise sa table, na nakatouch sa table para yung paghawak at madali ang pagkikiskis ko, pagpipino. So marami-rami itong pipinuhin ko. Halos lahat na kininis ko siya, gamit ko rin grinding disc. So, hindi na gumamit ng planer kasi minsan may mga pako pang tira-tira dyan. So para maiwasan ko yung pagbungi, gumamit muna ako niyang grinding disc na yan. So yun na yung mga frame. Ang frame pala natin ng doghouse 3 by 3 by 4, 3 inches wide, 3 inches long, 4 feet tall. So, yan, inassemble ko. Iniskwala ko siya para maging diretso. Yan. Matapos mag-framing, sinimulan ko nang ikabit yung harapan. Ginamit ako siya ng wood screw. Hindi pa ako kasi hindi ako masyadong magaling sa pako. So, countersink din para siguradong walang kita. So, ito na yung mga bakal para gamitin ko sa mga wall. So itong mga bakal ito is pinaglumaan ko sa kusina. So nakakuha ko ng idea na gamitin ko sa doghouse as a screen. So ngayon pinuputol ko na siya. Gamit ko ang grinding disc. So ito na yero. Yero ang ginamit ko sa yero para pagdating sa tag-ulan, hindi siya masyadong ulan. Alam niyo naman hindi mabasa ang ulan. Parang heavy duty na rin. Ang size nito 3x4. Ang cut nito 3x4. Sa una, ginamit ko pangkat dito, grinding. Kaso hindi ko kinaya. So, ginamit ko na lang. Gunting pambakal. Mas convenient pa ako. Yan, mamaya-maya ikakabit ko na yan. Okay, finish. So, yan yung frame ng pintuan sa harapan. So, swak na swak yan. Eskwalado. So yun ang yero, kakabitan natin ng yero. So gumamit ako dito ng mga text screw. So medyo mahirap ibaon ang text screw na pangkahoy. So inunahan ko muna sila ng paggamit ng pangbakal bago ko ipupush. So hindi na ako nakagamit ng mga drill. Diretso na. Pambakal muna tapos susundan ko na pang yero. Na mag-wood stain na tayo. Ang ginamit kong rito ng wood stain is mahogany color from Boysen. So
Pina-apply ako ng bagong wood stain gamit ko brush, tapos pinupunasan ko ng basahan para mawala yung mga sediments. So once na maklear na siya, bublo ko muna siya ng blower para malinis bago siya barnisan. Ang wood, yan yung finished product after na wood stain. So maya maya babarnisan ko na siya. So ayun na, magbabarnis na tayo. Ang inuna kong barnis yung taas. So lahat yan horizontal, vertical. So lahat ng vertical din ng kayod niyan, hagod. Para smooth ang ano, wag yung bara-bara, yung left and right. So kung ang grit ng kahoy is horizontal din. Yan, kung ano ang grain ng kahoy. So kailangan gumamit tayo ng bagong brush para just sa pagbabarnis. So yun na, malapit na rin. Tapos yung mga gilid niyan, yung pagbabarnis niya puro horizontal kasi gilid. Pa-horizontal kasi mga walling. So ang hagod ko dyan pa-horizontal. Dahan-dahan lang ang paghagod. Very smooth. So mapapansin nyo naman na sana walang bula. Kailangan kasi nasa labas kayo na naka-shade yung inyong lugar para matuyo agad itong barnis. Yan, nakita nyo, puro horizontal yan. Gumamit na kayo ng safety measure, mag-gloves kayo para di kayo masyadong mapintahan. So yun na yung finished product. Nakita nyo, maganda, solid. Pwedeng tag-ulan, pwedeng pag-araw, pwedeng indoor, pwedeng outdoor. Mabibili niya sa murang halaga lang. Naibenta ko nga lang yan ng 3,000 pesos. Kasi nga puro scrap materials. Let's go! Ayan na.